Hello mga ka-London! Loan dito, loan doon. For today's video ay panibago na namang online loan application ang ating i-review. Tara, samahan niyo akong alamin kung ito na ba ang solusyon sa pera problema natin. Kung bago nga lang pala kayo sa channel na ito ay mag-subscribe na kayo at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga videos. Kung dati-rati kapag tayo ay nagigipit, kay mare tayo kumakapit. Ngayon, marami ng online loan application na pwede tayong malapitan. Siguraduhin lang natin na ang ating pagloloanan ay legit at worth it. Kaya naman, ugaliing manood ng mga ganitong klase ng review para at least magkaroon kayo ng idea kung legit ba talaga ang OLA na inyong pag-uutangan. At ang atin nga palang re-reviewin ngayong araw ay ang Easy Peso Credit Cash Loan. Bago nyo nga pala i-download ang application na ito, ay siguraduhin munang mapanood ang video hanggang dulo para magkaroon kayo ng idea kung legit ba talaga o isa lamang loan shark ang OLA na ito. At lagi ko nga rin palang pinapaalala na kung sakaling balak ninyong mag-loan, ay ilimit lamang sa 3 hanggang 5 ang contacts sa phone book ng mga cellphone ninyo para kung mag-message man yung mga agent ng OLA ay hindi lahat masenda ng messages yung nasa phone book ninyo. Dito nga pala sa review na ito ay tuturuan ko rin kayo ng step-by-step procedures kung paano mag-loan at kung magkano na lang ang makukuha nyo sa amount na ilo-loan ninyo. Kaya wag na nating patagalin pa, simulan na natin. Ang OLA na re-reviewin natin ay may 4.8 na ratings at pwede kang mag-loan basta't ikaw ay 18 years old and above at mayroong source of income. At base sa ads nila, nakalagay dito na kapag ikaw daw ay loan ng 20,000 pesos, ang babayaran mo lang daw ay 20,300 pesos. Kapag naman ikaw ay nag-loan ng 30,000 pesos, ang babayaran mo lang daw ay 30,500 pesos. At kung ikaw naman ay maglo-loan ng 40,000 pesos, ang babayaran mo lang ay 40,600 pesos. Totoo kaya itong nilalagay nila or ipinapakita nila sa kanilang ads? At nakalagay din dito na 99% na successful ang iyong ilo-loan. Bukod sa mababa yung interest na pinapakita nila sa ads nila ay napakataas din ng percentage na maa-approve yung loan mo. So tingnan nga natin kung totoo talaga ito. At ayan nga, na-install ko na siya. Dito na tayo ngayon sa homepage niya na mukhang ATM machine. At nakalagay dito na maximum loanable amount ay 30,000 pesos. So apply na natin. At syempre, ang unang-una natin gagawin ay mag-login muna tayo gamit ang ating phone number para makapag-send ng verification code. And then, mag-agree lang tayo dun sa kanilang privacy agreement. And next na tayo. And next na mag-a-appear dyan is allow Easy Peso to use your location. So, ilalagay lang natin dyan, allow while using the app. At ang next na lalabas ay ang verify identity. So, i-click lang natin yung to complete para makita natin yung next step. And dito mag-a-appear na yung kanilang recommended na mga ID at ang pwede dyan is driver's license, UMID, passport, national ID, PIN, health card, postal ID, PRC, SSS, Pag-ibig, at Voters ID. At ayan, after nating makapili ng ID ay pipicturean lang natin at after nun ay facial recognition na. At kapag nagawa na natin yung dalawang process na yon ay may magpa-pop up na information kung i-check lang ninyo kung tama ba yung information na nag-appear na galing doon sa inyong ID. At pag okay naman, i-click lang natin yung confirm. At next is, nakalagay dyan, 25% complete na tayo. After nyan ay, i-click lang ulit natin yung to complete. Dito na nga tayo sa personal information. Ang sasagutan natin dyan, unang-una na yung education. May pagpipilian dyan kung ano nga ba yung natapos mo. Next is, marital status, kung married ba or single. Kasama din dyan ang number of credit cards. Kung wala ka namang credit card, ilagay mo lang dyan ay 0. Kasama din dyan ang email address. Sa email, kailangan siguraduhin nating active at nakaka-receive ng messages. At susunod naman ay ang sex, kung male or female. At kasali din ang loan purpose, kung saan mo nga ba gagamitin yung perang ilo-loan mo.
Maraming pwedeng pagpilian, kasama na dyan ang business startup, business development, business trip, emergency, medical, loans, at marami pang iba. At ang pipiliin ko lang dito ay loans. At next, kasama rin yung full address. Pag sinabi nating full address, kasama ang number ng bahay at street. At next ay, ayan na. Tapos na tayo sa 50%, next step na tayo. Click lang ulit natin yung to complete. Dito na nga tayo sa step 3 at ang nakalagay dyan is work information. So nakalagay sa unang sasagutan natin ay ang company name, kung saan ka nagtatrabaho, company address, company phone number. So lagi kong paalala na mag-ingat lang tayo sa pagbibigay ng company phone number natin. Baka kasi pati yung company natin ay kulitin ng mga OLA. At kasama din dyan yung profession, kung anong trabaho mo. And yung work experience, kung gaano ka nakatagal sa trabaho. At monthly salary, kung magkano nga ba yung monthly sahod mo. Kasama din yung company full address at yung payday tuwing kailan ka sumasahod. Sa profession naman, pwedeng student, kahit estudyante, pwedeng mag-loan, police, doctor, government staff, at marami pang iba. Pumili na lang kayo kung anong profession kayo nabibilang. At ayan na nga, nasa 70% na tayo. I-click na lang ulit natin yung to complete para matapos na yung ating mga sasagutan. At dito na nga tayo sa contact references. Dito sa contact references, kailangan nating magbigay ng 5. So kadalasan, kung hindi 3, ay 5 lang naman yung contact references na hinihingi ng mga OLA. So again, ilalagay lang natin kung ano bang relationship natin dun sa contact person na inilagay natin at ang kanilang phone number. Make sure lang na na-inform natin yung mga contact reference na ilagay natin dito para at least kung tawagan man sila ay hindi sila magulat na merong OLA na tatawag sa kanila. I-confirm lang natin at ayan, naka 100% complete na tayo pero nakalagay dito kailangan daw ng bank card information. So i-continue lang natin. Dito ay kailangang i-bind na natin and mamimili lang tayo dito kung e-wallet or bank. Ilalagay lang natin yung e-wallet, tapos kung ano yung first name, middle name, and last name, pati yung e-wallet account. Tapos ay bind na agad. Pwede dito ang coins, pwede rin ang PayMaya, GrabPay, Shopee, at OmniPay. At syempre dumako na nga tayo sa pinaka-exciting na part ng ating review. At dito malalaman na natin kung magkano ba ang ibibigay sa aking credit limit. Kung totoo nga ba talaga yung ipinapakita nila sa ads o hindi. At eto na nga yung kanilang loan details. Wala silang inilagay na exact amount kung magkano ba yung niloan ko. Pero i-add lang natin kung magkano yung nakalagay dito sa loan details. Sabi dito, interest, 0. Wala daw interest. Wala ding other fee. Pero ang kanilang service fee ay 1,140 at ang marireceive ko lang ay 1,860 pesos. So, ibig sabihin, binigyan nila akong credit limit na 3,000 pesos. At ang laki nga ng kanilang service fee. At kitang-kita naman po sa loan details na pinakita ko sa inyo kanina na napakalaki ng ikakaltas dun sa amount na ilo-loan natin. So, hindi recommended ang OLA na ito. Pero syempre, ang desisyon ay iwan ko pa rin sa inyo. Kung kailangan na kailangan nyo talaga ng pera, kayo nang mag-decide kung itutuloy nyo pa rin ang paglo-loan sa online loan application na nireview natin. At dito na nga natatapos ang ating reviewhan. Hanggang sa muli mga ka-London! Bye-bye!